Nakahagusay na sa kalsada ang isang estudyanteng grade 8 sa viral video na kuha sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ilang kapwa estudyante ang tumulong sa kanya na bumangon. Pero ilang sandali pa, nagpambuno ang grade 8 student at isa pang estudyante. Tad-tad ng sugat ang grade 8 student. Ayon sa guidance advocate ng Maribago High School, nangyari ang away nitong Webes habang pauwi ang mga estudyante ng second shift. 8 estudyante na sa grade 8 at grade 10 ang sangkot sa gulo. Ayon sa mga polis, dati nang nag-away ang dalawang grupo pero nagkaayos na ipatawag ng principal kasama ang kanilang mga magulang. Alam ngayon kung sino ang nagsimula ng away. Isinalalim muna sa modular learning ang 8 estudyante. Patay ang mag-live-in partner sa karambola ng 4 na motorsiklo sa Davao City. Iniimbestigahan ng mga polis kung nagsagawa ng drag race sa lugar. Saksi, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nagpaikot-ikot sa ere bago tuluyang tumigil ang motorsiklong ito sa Davao Bukidnon Road sa Katalunan Pequeño, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, nasangkot ang motorsiklo sa karambola ng 4 na motor bandang alas 2:50 kaninang madaling araw. Batay sa investigasyon, tinatahak ng 3 sa 4 na motorsiklo ang southbound lane. Nabangga ng motorsiklong minamaneho ng 19 anyos na lalaki ang likurang bahagi ng motorsiklo ng mag-live-in partner. Ang motor ng magka-live-in bumangga sa isa pang motorsiklo. Ang gulong naman ng motorsiklo ng 19 anyos na rider tumilapon at tumama sa isa pang motor sa kabilang lane. Sugatan ang rider nito. Dead on the spot ang mag-live-in partner. Malubhang nasugatan naman ang 19 anyos na rider habang ang isa pang rider ay tumakas umano. Isa ka vehicle, ka motorcycle po katong V4. Mao po to siya ang kuan ma'am ang ginatrace po nato karon kung asan ni siya o kinsa ni siya kay mao ni siyang nakasibat sa scene. Iniimbestigahan din kung may naganap na drag race. Nagtrending manggod ni siya sa social media niya butang siya title na alleged drag race. Sa amo ma'am, considered na mo ni siya karon as reckless driving resulting into that incident. Going pa amo ang backtracking karon ma'am sa mga CCTVs o nangita po may mga witnesses nga makahatag og testimony nga drag race jud ang nahita po. Sa ngayon, ang 19 anyos na rider at tumakas na driver ang posibleng mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV ang pamilya ng namatay na mag-live-in partner at ang nakabanggang rider. Ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Isinantabi na ng PNP ang anggulong may kinalaman sa politika, ang pagpatay sa pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Inilabas din ang kuha ng CCTV sa mga suspect ilang oras bago nila isagawa ang krimen. Saksi, si June Veneracion. 1:43 a.m. nitong July 17, nakuna ng CCTV ang 2 lalaking pumarada sa isang lugawan. 1:47 a.m. Nahagip sila ng CCTV habang umu-order ng pagkain. 2:28 a.m. Pinatungan nila ng ibang kulay na damit ang kanilang suot. At pagsapit ng 3:11 a.m., pinuntahan nila ang bahay ng pro-administration vlogger na si Mima Alicia sa isang subdivision sa Caloocan City. Doon sila nagpakawala ng 8 putok ng baril. Patay ang vlogger. Ang kanyang live-in partner, nagpapagaling pa rin dahil sa tinamong sugat. 2 sa mga suspect, arestado sa Mabalacat, Pampanga noong July 23. Kinabukasan, sumuko ang middleman na kumontrata umano sa kanila. Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera. Yung initial, I think, ay 250. Ayon sa PNP, dati nang nasangkot sa murder, robbery at iba pang krimen ang mga suspect na riding in tandem. Ang baril na ginamit sa pagpatay sa vlogger, lumabas ding ginamit sa iba pang krimen. Kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang 3 hawak ng mga otoridad. Lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire. Sabi ng Northern Police District, itinuro ng sumukong middleman ang 2 mastermind sa krimen at isa pa nilang kasabwat. Nananatiling at large ang 3, pero sinampahan na rin daw sila ng reklamo. Isinantabi na ng PNP ang anggulong may kinalaman sa politika ang pamamaril. 8 milyong pisong utang umano ni Mima Alicia
sa mag-partner na mastermind ang tinututukang anggulo. Meron kasi silang mga business engagement, no? Kaya itong ang possible motive talaga ay personal. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nagpabaha ang bagyong Luis sa Pangasinan at iba pang bahagi ng Luzon. Naglabas ng babala ang ilang lokal na opisyal dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa mga dam at ilog. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Umaalon ang baha sa pagdaan ng mga sasakyan sa ilang kalsada sa Dagupan City. Ang motorsiklong ito tumirik sa gitna ng Tapwak Road. Apektado rin ng bahang dulot ng bagyong Luis at high tide ang mahigit 50 bahay sa Barangay Poblacion Oeste. Umapaw na rin kasi ang kalapit na creek. Ang binaba po yung sa may area ng Karanan Creek, Sitio Macareo, damag na po umuulan. Talagang hindi pa rin nagsusubside yung tubig. Binaharin ang bahagi ng Dagupan Kalasyaw Road at iba pang kalsada sa bayan ng Kalasyaw. Patuloy ang pagbabantay sa mabababang lugar, kabilang ang Barangay Lasip, kung saan umaabot hanggang lampas tao ang antas ng baha sa tuwing umaapaw ang Marusay River. Dati lubog to lubog kami dito. Lubog ako dito. Malalim po. Sa ngayon, mahigit isang talampakang mas mataas na sa normal na level ang tubig sa ilog. Tuloy ang coordination natin down to our barangay levels at nag-suspend na din po ng classes all levels in both public and private sa bayan ng Kalasyaw. Nagbabala naman ang mga taga-barangay council sa Barangay Kibuar, Alaminos City na malapit nang mapuno ng tubig ang kanilang dam dahil sa masamang panahon. Pinayuhan ang mga residente na huwag munang lumapit sa dam at mga ilog. Wala ring choice ang ilang taga-Muñoz, Nueva Ecija kundi suungin ang baha sa ilang kalsada. Tumaas rin ang tubig sa spillway sa Barangay Janet sa Tipakulaw, Aurora, kaya hindi muna makadaan ang maliliit na sasakyan. Gumuho naman ang lupa sa bahagi ng Barangay Dinadjawan kaya isang lane lang muna ang pwedeng daanan. May natumba ring poste ng internet. Gumuho rin ang bahagi ng Baguio Bontoc Road sa Atok Benguet. Nagpapatuloy ang clearing operations. Humambalang naman ang isang malaking bato sa bahagi ng Banawe, Hunduan, Benguet boundary sa Hunduan, Ifugao. Pinalilinis na ng DPWH ang kalsada pero isang lane lang muna ang pwedeng daanan. Dahil pa rin sa malalakas na ulan, lubog na sa tubig ang bahagi ng Maluno Overflow Bridge sa Benito Soliven, Isabela. Ganon din ang Guca Bridge sa bayan ng Etiague na bawal din munang daanan. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cagayan Valley, 608 na barangay sa buong Region 2 ang mahigpit na binabantayan dahil sa panganib ng pagbaha at landslide. Dulot ito ng 100 mm average na ulan na ibinubuhos ng bagyong Luis ngayon at inaasahang ibubuhos pa sa susunod na 3 araw. Gumuho rin ang bahagi ng bundok sa Adams, Ilocos Norte. Pinag-iingat ang mga residente dahil malambot na ang lupa. Sa Lawag City, biyaya kung ituring ng ilang magsasaka ang pag-ulan. Ngayon lang daw nakapagtanim ng palay ang ilan sa kanila dahil sa kakulangan ng supply ng tubig nitong mga nakaraang buwan. Isang mangingisda naman ang sinagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard matapos bahagyang lumubog ang kanyang bangka sa dagat sa Hagna, Bohol. Sa gitna yan ng masamang panahon dulot ng bagyong Luis kahapon, nakabalik na sa kanyang pamilya ang mangingisda. Ang Department of Social Welfare and Development patuloy raw na nakaalerto sa matitinding paggulang dulot ng bagyong Luis at habagat. Ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago po sa saksi, humina at naging low pressure area na ang bagyong Luis. Ayon po sa Pag-asa, huli itong namataan sa bahagi ng Peña Blanca, Cagayan. Kanina alas 5:30 ng hapon naglandfall ang bagyong Luis sa Macunacon, Isabela. Isa pang LPA ang minomonitor ng Pag-asa sa katubigan ng San Fernando City sa La Union. Bukod dyan, binabantayan din ang typhoon na may international name na Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 2,650 kilometers silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Hindi pa rin inaalis ang posibilidad na pumasok ito sa PAR. At kung sakali, ay tatawagin itong bagyong Maymay. Ayon sa Pag-asa, dapat paghandaan ang posibilidad na lalo nitong palakasin ng habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Hindi lang po Mary Grace Piatos ang naungkat na pangalan sa pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Binusisi rin ang iba pang pangalan nasa acknowledgement receipts gaya ng isang tumanggap umano ng pondo na Piatos din ang apelyido. Saksi, si Joseph Moro.
Umupong testigo para sa Day 11 ng impeachment trial si Roderick Wamil. Siya ang State Auditor ng Commission on Audit o COA na nag-audit sa paggamit sa confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ang Department of Education nung ambisi pa ang kalihim. Ipinakita sa paglilitis sa mga acknowledgement receipt na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Isa sa mga ito nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Pero hindi lamang si Mary Grace ang may apelyidong Piatos. Meron ding isang Renan Piatos na tumanggap ng lampas 100,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. Pinirmahan niya ang acknowledgement receipt noong December 27, 2023 na hindi pinayagan ng COA dahil ang perang sinabing ginamit para doon ay para sa December 2022. Bukod sa kanila ay may mga prinisinta rin na iba pang tumanggap ng confidential funds tulad ng isang Miko P. Harina na nakatanggap ng 295,000 pesos bilang bayad sa mga supplies. Meron ding Janice Marie Revilla, Patty Ting at Andy Lim. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Para kay Andy Lim, 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong andilim, siguro dahil pikit. Objection, Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm documents just reading. It says here. And No, counsel Your Honor. can refer. It says andilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madilim. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Nang sumahin daw ito ni Wamil, lumabas ng halagang nakasaad sa acknowledgement receipt sobra sa nakalagay sa accomplishment report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Ang mga acknowledgement receipt tulad halimbawa ng pinirmahan ng isang Mary Grace Piatos ay ebidensya ng prosecution sa Article 1 o yung umano'y hindi wastong paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang confidential fund ay pondong inilalaan para sa confidential expenses gaya ng surveillance activities, pagbili ng impormasyon, pagbibigay ng rewards sa informante, pagbabayad sa safe houses at iba pa. Ayon kay Wamil, nakitaan niya ng mga paglabag sa mga alituntunin ng COA ang dalawang tanggapan sa liquidation ng confidential fund. Gaya ng hindi pagbibigay ng specific o tiyak na confidential activity, hindi nagtutubang petsa ng dokumento, kulang-kulang ng liquidation documents at iba pa. Pinakita sa iyo ang isang physical financial plan which you said is a faithful reproduction of the submissions. And this is now being shown on the screen. Ano ang observations mo dito sa physical and financial plan approved on December 13, 2022? Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OVP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under Item 4.2 of the Joint Circular. Isa rin sa binanggit niya ang 125 million pesos ng Office of the Vice President para sa huling quarter ng 2022 na ginastos sa loob ng 11 araw. Bakit mo napansin itong period na to? Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around
11 days. May mga dokumentong pirmado ng BICE gaya ng Physical and Financial Plan at Accomplishment Reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular ng attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Para sa prosecution, ebidensya ito laban sa Vice Presidente. Under the direct supervision of the signatory is the Vice President Duterte herself. It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. Pero hindi sang-ayon dito ang depensa. Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So we will find out in the coming days. But again, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular. Nothing further than that. Matapos makita ang mga paglabag, nagsumite raw ang OVP ng Revised Accomplishment Report. Pero may nakita pa rin ilang gastos na hindi pinahihintulutan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Nakita rin ng COA na ginamit ang confidential fund pambili ng lamesa, upuan, computer, pero wala raw resibo kundi acknowledgement receipt lamang. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023, which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila. Either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Ayon sa defense team ng BICE, walang pasabog ang prosecution sa impeachment trial kanina. Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila. Pero giit ng prosecution, malinaw nilang naipakita na winaldas ng BICE ang confidential funds ng kanyang opisina. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalaan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng gusto at maayos. Taong bayan ang buong nabudol eh. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Inibiskan po ng PNP Highway Patrol Group ang nabistong iligal na karera ng masasakyan sa Agusan del Sur at Bulacan. Sa bayan po ng San Rafael, nag-ala Superman pa ang isang rider na sumali sa karera. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Wala nang ang suot na mga helmet. Buwis-buhay pa ang postura ng mga rider na ito. Aba, ala Superman. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG, kasali ang mga motorsiklong ito sa tinatawag na bitaw o yung illegal na karera na kailan lang ay nakunan ng video sa bypass road sa San Rafael, Bulacan. Kadalasan medyo liblib pero magandang kalsada at tapos alanganing lugar at alanganing oras. It involves money betting. So malaking pustahan ito at nakaset up usually yung mga sasakyan nila. Mga modified, naharangin nila yung mga incoming at saka outgoing vehicles. So bigla silang magre-release ngayon. Sa raid ng HPG sa illegal na karera, nagmamadaling tumakas ang isa sa mga kalahok na rider. Kaya nadisgrasya. Buti at malayo na siya sa peligro ngayon. Hindi naman bababa sa 10 mananaya o sangkot mismo sa illegal na karera ang inaresto. Maaring silang madisgrasya or silang makadisgrasya. So alam naman natin na kumaharurot yung mga to pagka nagkakarera.
At kadalasan ito ito sa mga lansangan na ginagamit din ng mga regular nating mga road users. Bukod sa San Rafael, Bulacan, iniimbestigahan na rin ng HPG ang isa pang illegal na karera sa isang bayan sa Agusan del Sur. Kargado rin ito ng pusta, puro SUV, organisado at may flagman pa o yung nagbibitiw ng go signal sa starting line. Nakipag-coordinate na raw sa LTO ang HPG. 3 minor de edad at isang foreigner tayong na-identify. So pina-request na natin ito sa LTO Region 13 para sa show cause order. Babala ng pulisya, lalo na sa mga masasangkot na minor de edad. Maaring masuspende ang kanilang lisensya at ang ano pa rito dahil mga minor de edad may posibilidad na itong mga magulang nito ipatawag din ng na kaukulang ahensya. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Tuloy ang kasong graft laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos tanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ng Ombudsman na gawin siyang state witness. Pero paglilinaw po ng anti-graft court, hindi pinipigilan ang prosekusyon na kunin bilang state witness si Bunoan sa ibang panahon. Saksi, si Maki Pulido. Hindi umubra sa Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng ombudsman na tanggalin bilang akusado at sa halip ay gawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bunoan sa kasong graft kasama ni Senador Jinggoy Estrada. Matatandaang sa isinampang kaso ng ombudsman, nagsabuatan umano sina Estrada at Bunoan para maisingit ang budget para sa mga proyekto sa Bulacan na pinagkunan ng mahigit 213 million pesos na kickback umano ni Estrada. Pero kinalaunan, hiniling ng ombudsman na tanggalin si Bunoan bilang akusado para gawing state witness ng prosekusyon. Sa resolusyon ng korte, sinabi nitong masyadong malaki ang magiging pagbabago kung tatanggaling akusado si Bunoan sa kaso. Kinatigan ng korte ang punto ni Estrada ng palagan ng senador ang musyon ng prosekusyon. Lalabas daw na sa halip na may conspiracy o sabuatan tulad ng nakasaad sa original information, magiging lone criminal actor na si Estrada o wala ng kasabuatan. Dahil sa pagbabagong ito, sabi ng korte, mawawala ang ibang depensang maaaring magamit ni Estrada para ipagtanggol ang sarili. Nabasahan na rin daw ng sakdal si Estrada sa kasong graft at karapatan daw ng akusadong ibase ang kanyang depensa sa kasong isinampa laban sa kanya. Kaya raw hindi maaaring baguhin ng prosekusyon ng impormasyon sa kaso na malalagay sa disadvantage ang akusado. Pero sinabi rin ng Sandigan Bayan sa desisyon nito na hindi nito ibig sabihin na hinuhusgahan na ang halaga ni Bunoan bilang witness para sa prosekusyon. Hindi rin daw pinipigilan ng prosekusyon na kunin bilang state witness si Bunoan kalaunan. Basta raw masunod ang mga alituntunin para rito. Sa paliwanag ng isang legal expert, sinabi naman ng Sandigan Bayan na pwede pa rin namang i-consider ng Sandigan Bayan na ma-discharge itong Secretary Bunoan as a state witness during the course of the trial. So pwedeng ituloy na natin yan, i-arraign na muna natin yan, and then later on, mag-file kayo ng motion. may parehong musyon ng Office of the Special Prosecutor na nakabinbin sa Sandigan Bayan 5th Division na humahawak ng kasong plunder at isa pang count ng graft. Kapwa akusado dito ni Estrada at Bunoan ang tatlong dating opisyal ng DPWH. Hinihintay ang resolusyon ng 5th Division bago basahan ng sakdal ang mga akusado. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nadukutan ng 8,000 pisong cash ng isang lalaking natutulog sa harap ng tindahan sa Dumangas, Iloilo. At sa bayan naman ng Legales, isang babaeng senior citizen ang natangayan ng gintong singsing. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Makikita sa video ang lalaking naka-helmet. Nakausap ang isang senior citizen sa pintuan ng bahay sa Barangay Calaboa, Leganes, Iloilo nitong July 31. Gusto ng lalaking bilhin ang singsing ng 75 anyos na lola. Habang kunwari tinitingnan ang singsing, kinalitan na pala nito ng peke ang alahas ng biktima. Nga asaling ko nga, ang singsing ko ibalik. Pagbalik ka sa akon. Saling ko lain ang ginawa balik ya. Dayo na kurbot. Hinabol pa ni Lola Susana ang lalaki, ngunit tumakas na sakay ng motorsiklo. Sa investigasyon ng Leganes Police, binudol ng sospek ang biktima. Nagkakahalaga ng 13,000 pesos ang singsing. Ma'am, dugol nang muna kapitan. So, yung kuha ya, ibaligin dog yung switch siya ang singsing. Ang orek ng singsing sang tigulang sa
peke nga singsing. Sa pamamagitan ng CCTV footage at dahil nakuha ang plaka ng motorsiklo, mabilis na na-identify ng pulisya ang sospek. Nahuli ang sospek na isa palang scrap gold buyer sa kanyang bahay sa bayan ng Santa Barbara. Inamin ng sospek ang krimen. Ibinalik rin niya ang orihinal na singsing. But they needed lang, mama. May ginagatas pa. Isinailalim sa kusuriya ng Leganes MPS ang sospek, ngunit kalaunay nagdesisyon ang biktima na hindi na magsasampa ng reklamo. Sa bayan ng Dumangas, nahulikam naman ang pagnanakaw ng lalaking naka-helmet sa isang lalaking natutulog sa tapat ng isang sari-sari store. Makikita sa video na may kinuha ang sospek sa bulsa ng biktima. Mahigit 8,000 pesos na cash ang kinuha umano ng sospek. Nilooban naman ng 2 armadong lalaki ang tindahan sa barangay Kabakongan, Manito, Albay. Sa CCTV footage, makikita na walang pag-aanilangang pumasok ang mga sospek sa establishmento at tinangay ang ilang gamit at libo-libong pisong cash. Ayon sa biktima, armado ng shotgun ang isa sa mga sospek. Tuloy ang investigasyon upang matukoy at maaresto ang mga tumakas na sospek. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naghabulan sa kalsada ang driver ng multicab at jeepney sa Malolos, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang nakapulang multicab driver at isa pang lalaki nang harangin nila ang isang jeep. May bitbit pang malaking pamalo ang multicab driver at pinalo ang jeep. Kalaunan, bumaba ang jeepney driver na may hawak na patalim sa hinabol ang multicab driver. Hindi naman sila nagpang-abot at umalis din sa lugar ang jeepney. Ayon sa chairman ng barangay, noong Biyernes nangyaring insidente dahil umano sa agawan ng pasahero. Nagkaharap na raw ang magkabilang panig sa barangay at nagkasundo ng hindi magsasampa ng reklamo laban sa isa't isa. Suportado ng Malacanang ang hiling ng Labor Department at ilang labor group na mabawi ang TRO sa aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ang ilang grupo ay dinaan sa protesta ang kanilang pagkadismaya sa desisyon ng Pasig RTC. Saksi, si Bernadette Reyes. Sa unang araw ng pasok ngayong linggo, sinalubong ng protesta ang tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE at Pasig Regional Trial Court. Kontra yan sa Temporary Restraining Order o TRO ng Korte na pansamantalang nagpatigil sa dagdag minimum wage sa Metro Manila. Ang mga nagrally sa DOLE, hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino. Kala ko, yung inyong simpatya ay nalulungkot ka. Siyempre malulungkot tayo. Pinadala ko rin yung mga abogado natin doon para labanan. So hintayin natin kung ano ang mangyayari. Sa Pasig naman, naghain ng urgent motion for leave to intervene ang nagkaisa Labor Coalition, Kamanggagawa Party List at iba pang grupo para hilingin ang pagbawi sa TRO at maipatupad na ang dagdag minimum wage sa Metro Manila. Nag-file ng motion for intervention para makasama tayo dun sa kaso at makapag-file tayo ng motion para i-lift yung temporary restraining order. Ang 60 pesos sa 1 kilong bigas. Sa bawat araw na nagaganap ang pagpapatigil nito ay ninanakawan natin ng pagkain ng mga manggagawa. This sets a dangerous precedent na pwedeng gamitin ng iba't iba pang mga kapitalista sa buong bansa para pigilan ang mga napipintong mga wage hike petition. Sa halip na sa Korte sa National Wage Productivity Commission, anya dapat lumapit ang dalawang kumpanyang tumututol sa wage hike. Mismong labor code ang nagsabi na walang pwedeng injunction o TRO na i-issue against sa proseso ng ating Regional Wage Board. Kailangan ng panahon ng Korte bago madesisyonan ang mosyon. 11 grupo sa ilalim na nagkaisa Labor Coalition ang nagkilos protesta ngayong araw dito sa Pasig Regional Trial Court at magpapatuloy raw ang kanilang mga pagkilos hanggang sa muling maibalik sa kanila ang dagdag aumento sa sahod. Dumating rin para magpakita ng suporta si Senador Robin Padilla. Suportado rin ng palasyo ang DOLE at mga labor group sa hiling nilang mabawi ang TRO na itinutulak na ng Solicitor General. Of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Tuluyang bumagsak ang isang helicopter matapos makasalpukan ang isa pang helicopter sa Greece. Patay ang piloto mula Denmark at ang isang Greek coordinator. 2 pang crew ang sugatan.
Tumutulong noon ang 2 helicopter sa pag-apula sa wildfire na tumupok na 100 bahay. Iniimbestigahan ang sanhi ng salpukan. Pinatatawag po ng Land Transportation Office ang driver at operator ng jeep na nakuha ng sobra-sobra ang sakay sa Iloilo City. Ay sa LTO, mahigit 30 pasahero ang nasa bubong ng jeep noon at mahigit 15 pa ang nakasabit sa likod at sa gilid nito. Paliwanag ng konduktor ng jeep, huling biyahe na kasi ng jeep at nagpumilit makasakay ang mga pasahero. Pangamba ng operator kung paalisin nila ang mga pasahero ay baka raw balikan sila o pagbabatuhin ng jeep. Ang sa LTO dapat dagdagan ng mga unit kung marami ang pasahero at baka lalong malugi raw ang operator kung sakaling magkaroon ng disgrasya at kailangan nilang magbayad sa mga masusugatan o mamamatay. Hindi lang nagpakitang gilas, kundi meron pang pa-reveal ang costume na isang bata sa Nutrition Month program sa Bacnotan, La Union. Marami ang natuwa at bumilib. Hindi lang sa costume ng grade 2 student na si Aya, kundi sa kanyang pagkabibo sa pagbigkas ng iba't ibang putahe ng bangus. Ayon po sa kanyang mommy Emeline, paborito ni Aya ang daing dahil madaling kainin. Halos 8 oras daw nilang binuo ng kanyang asawa ang costume ni Aya. Sulit naman dahil si Aya ang nagwagi bilang Best in Self-Introduction, Most Creative Costume, at Little Miss Nutrition Month 2026. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.